Himayin po natin detalye na bumagsak na FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na natagpuan sa kabundukan ng Bukidnon kasama po ang labi ng dalawa nitong piloto. Ang FA-50 po ay ginawa ng Korean Aerospace Industries, kapartner po ng Lockheed Martin, na gumagawa ngayon ng F-16 fighter jet. Kaya po kita ninyo, medyo may kahawig siya, medyo kahawig niya ang F-16. Nabili po natin ito noong taong 2015, 12 eroplano sa halagang 18.9 billion pesos. 10 taon na po ang mga eroplanong ito, pero ito pa rin ang pinakabagong eroplano at ang ating only supersonic fighter aircraft. Ang pinalitan po nito ay ang Vietnam War era F-5 fighter jets na rinitiro noon lamang September 2005. Yan pong F-5 mula pa yan noong 1965, kaya tumagal po ito ng 4 na dekada. Ang pumalit po dyan ay ang FA-50. Pero hindi pa yan katumbas ng mga new generation fighters gaya po ng F-35 o ng F-22. Ang tawag po dito ay Lead-in Fighter Trainer at Light Fighter Attack Aircraft. Lead-in Fighter Trainer dahil para po itong pang-transition sa mas advanced na F-16 na balak sanang bilhin ng Pilipinas eventually. Pero Light Fighter Attack Aircraft din po ito dahil meron itong air-to-air at air-to-ground capabilities. Meron po itong 20mm internal Gatling gun, kaya po itong magpalipad ng AGM-65 Maverick missiles, isang air-to-ground missile na maaaring magpasabog ng mga tangke at mga barko. Hindi po malinaw kung ano ang nangyari sa eroplano at doon po sa crew. Ang alam lang po natin, bumagsak ito sa isa sa pinakamataas na bundok sa Mindanao sa isang nighttime airstrike laban sa mga rebelde. Isa pong hindi pa malinaw ay kung bakit nila hindi nakapag-eject ang dalawang crew members ng eroplano dahil nahanap ang kanilang mga labi sa wreckage ng eroplano o malapit sa wreckage ng eroplano. Kung mahilig kayo manood ng mga pelikula na tipong Top Gun, mapapansin po ninyo itong mga ejection seats para makaalpas ang piloto sa pabagsak na eroplano. Ang FA-50 po ay meron po nito ang Mark 16 ejection seat ng Martin Baker, isa sa mga pinakamodernong ejection seats ngayon. Pero baka lang po akala niyo na enjoy ito gamitin. Hindi po biro ang ejection dahil medyo traumatic po ito sa katawan ng isang tao. Kung may emergency, hihilahin po ng piloto itong yellow and black stripes na handle at may sasabog po na rocket dito sa likod para patalsikin ang piloto palabas ng eroplano. Madalas po may injuries na nakukuha ang piloto sa isang ejection. Sobrang mabilisan po kasi ito at wala pang 1 segundo. Kaya't isa pong posibilidad na kung ano man ang nangyari sa eroplano ay baka sobrang biglaan po ito at hindi agad nakapag-react ang mga piloto para mag-eject. At yun po ang iimbestigahan ngayon ng Philippine Air Force. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.